umaga po sa inyo lahat. Good morning everyone. Praise God. Marami ho sa inyo umaga. And this morning we've been learning the Word of God taken from the book of 2 Corinthians. Maduna kamo yung mga Biblia, pakibukas na lang ho. 2 Corinthians chapter 4 verses 7 up to 9. 2 Corinthians chapter 4 verses 7 up to 9. And the same book, 2 Corinthians chapter 11 verses 24 to 30. I'm reading it in English. Ikaduhang Korinto, kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 9. 2 Corinthians chapter 11, 24 to 30. Handa lang ho ninyo yung mga Biblia sa mga passages na ibigay ko sa inyo. And I'll be reading it in English and kindly follow me silently. 2 Corinthians chapter 4, verses 7 to 9. The Bible of God, the Word of God says, 4:7 to 9. But we have this treasure in a jar of clay to see that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed but not in abandon. Is it? Struck down but not destroyed. 2 Corinthians chapter 11, 24 to 30. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I spent night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in the danger from rivers, and danger from bandits, in danger from my own countrymen, and danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false brothers. I have labored and toiled, and I have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and I have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak, and I do not feel weak. Who is living to sin, and I do not inwardly hurt. Kakanimo Diyos ng taklas sa ating panahon. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay nagkakatipon-tipon at kusang ibinigay ho namin yung aming mga oras para sambahin ka, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayong umaga. Bless everyone who are here this morning. Lord, be with us and give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga, ito ho ay naglalarawan sa buhay ni Pablo kung paano natin harapin yung ating mga pang-araw-araw na problema sa buhay. What are the problems that we are to face every day? What are the failures that we are to face every day? Para sa bandang huli ng ating buhay, masasabi natin, tayo pa rin ang nagwawagi. You see, we have some concern na dapat nating sundan batay sa buhay na ipinakita natin sa buhay ni Pablo. Kaya, kung paano natin harapin ang ating mga problema araw-araw, malinaw na makikita natin ang kaibahan sa buhay na masasabi natin a victorious life and a defeated life. In the way we show our life day by day, makikita natin, do we have a victorious life? Ang buhay natin ay panalo ba o tayo ba ang talo? Kaya makikita natin sa buhay ni Pablo. Kaya kung pag-usapan natin ang problema at mga pagkakabigo sa buhay, huwag na nating tingnan yung problema ng ibang tao. Masama o yung manghihimasok sa problema ng iba. Pero tingnan natin yung ating sarili. Ano ba yung mga problema natin na naranasan araw-araw? Ano ba yung mga pagkakabigo na naranasan natin araw-araw? At dito ating makikita, paano ba natin ito maituwid? Paano ba natin ito magampanan? Sa bandang huli ng ating buhay, tayo pa rin ang magwawagi batay sa buhay na pinakita ni Pablo ngayong umaga. You see? Now, kadalasan sa mga mabibigat na problema na maranasan natin sa buhay ay galing o ay naging sanhi sa mga malalaking desisyon na ginampanan natin sa ating buhay araw-araw. Na usually, sa buhay ng tao, ano ba yung masasabi natin malalaking mga desisyon na ating ginampanan sa buhay? Usually, normally, unang-una, makikita natin yung desisyon pa sa pag-aasawa. Di ba? Malaking desisyon yun sa buhay natin. When we come to know the woman, kung makikita natin yung babae o lalaki man na gusto nating pakasalan,
apaw langit yung ating pag-asa na ito na talaga yung babae, ito na talaga yung lalaki na makapagbigay sa akin ng kasagutan sa aking mga panaginip at pangarap sa buhay. Ito na talaga. Kaya parang buhos na lahat ating apaw langit, binuhos natin sa Kanya. Pero pagtapos ng kasal, paglipas na ng ilang buwan, paglipas ng ilang taon, ang nangyayari, nagsimula na yung problema. Yung mga pag-asa natin, yung mga pangarap natin, it becomes a broken dreams. You see, kadalasan yun ang mangyayari sa mga malalaking desisyon na ginampanan natin. Pag pumapalpak ko yun, napakasakit to ang mararanasan natin sa ating buhay. Malaking problema at minsan masasabi natin, ito'y kabibuan. You see, now halimbawa pa rin, yung mag-aasawa, hindi pa talaga tayo mag-aasawa na habang buhay na talaga tayo na yung mag-aasawa dalawa lang. Minsan mag-decide talaga magkaroon ng anak. Yes, we decide to have children because we believe na yung mga anak natin ay makakatulong sa buhay. And children really gives happiness also. Makamundong makakaligayahan. Makikita mo lang yung tawa ng anak mo, nung magsimula na mag-smile ako, parang iyakap mo na ang buong mundo. But look, yung kaligayahan yan, minsan panandalian lang. Paglaki ng ating mga anak, minsan hindi natin maiwasan, kahit ano yung ginagawa natin, nagampanan natin yung ating mga tungkulin, at sila idaan natin sa mabuting daan para paglaki nila ay makakamtan din nila yung kaligayahan na ating naranasan, but minsan naligaw. At sa ganung paraan, yung mga pag-asa natin bumagsak. Yung anak natin na inaasahan na napakabait sa munting bata pa, ngunit paglaki na, naku, naging kalaban na ng pamilya. And we fail. And many times we fail. And many times we blame ourselves. Maraming mga Kristiyano na nangyayari ang mga bagay na yun. Nagtatanong, bakit ba ginawa niya sa akin ito? Bakit ikaw pa anak? Ang dami-dami pa namang tao sa mundo. Bakit ikaw pa ang napagbuhusan mo ng tunay na pag-ibig? Ikaw pa ang naging tinik sa aking lalamunan. Yes, minsan nangyayari yan. And that's true sa buhay ni Pablo. Makikita natin sabi sa 2 Corinthians chapter 11, 24 to 25, 5 beses siyang nakatanggap ng mga pagpapalo galing sa mga Hudyo. Imagine, 5 times he received the sentence of weeping. Yung papaluin ka. Ang isang beses na sentensya, yun ay 40 na pagpapalo, minus 1 meaning 39. If 30 na o 40 times 5, ilang palo pa yan natatanggap? 200. Sa buhay ni Pablo lang. Meaning, kung mahuli ka, kung may kasalanan ka man o pag nahuli ka sa gobyerno o sa mga pari man noon, may sentensya na palo. May papaluin ka. And 5 times nahuli siya. 5 times nakatanggap siya ng 40 na mga palo. Imagine, he was with Aran. Kahoy siguro o bakal. At palagi siya nagugutom dahil nagtatago siya because he wanted to protect the name of the Lord. He wanted to spread the gospel of God. And yet, he became the enemy. Napakasakit. You see? But Paul never gave up and never surrendered. You see? 3 times na nalulunod yung kanyang sinasakyan na barko. And 1 time, nakagat na siya ng makamanlag na ahas. Pero hindi pa rin siya namatay. God still give him life. Because God wants him to serve him more. Gagamitin talaga niya si Pablo. Kaya, many times, maraming paghihirap ang nadaanan ni Pablo. Pero gagawin ko man, hindi talaga siya bumigay. Kadalasan sa mga tao ngayon, pati na mga Kristiyano nagtatanong, bakit ba ito ginawa sa akin? You see? At bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat itanong yan. Tuwing magkakaroon man tayo ng problema, kung tuwing magkakaroon man tayo ng pagkakabigo sa buhay, kung pumapalpak yung ating mga desisyon, do not blame anyone else. Do not blame God. Tatanungin natin yung ating sarili. Ano ba ang dapat nating matutunan sa mga problemang ito? Ask ourselves, what God wants us to learn from our mistakes? Yun ang dapat tanongin. Do not blame, huwag natin sisihin ng Diyos. Subalit, sa mga katuwid, sabihin natin, ano ba Lord? Ano ba ang gusto mong gagawin ko? Sa problemang ito, ano bang gusto mong ipamulat sa akin para magigising ako sa katotohanan? Yun ang magandang tanong. Never blame anyone else. Never blame God. But ask yourself, tanongin natin yung ating sarili. Ano bang nagawa ko sa iyo? Ano bang mga pagkukulang ko sa iyo, Lord? Na bakit ginising mo ko sa pagitan ng mga paghihirap nito? Yun ang magandang tanong ng bilang isang Kristiyano. You see, tanongin natin. Kaya, bilang
pagtugon sa mga problema natin. Ano ba yung mga gintong aral na ating mapupulot batay sa minsan na binasa natin ngayong umaga? You see, paano natin the problems and failures in life, how do we go about it? You see, paano ba natin gampanan ito? Unang-una, dapat isipin natin na yung ating mga pagkakabigo o yung mga problema na natin na naranasan sa buhay, na naging sanhin ng mga problema natin, isipin natin na ang mga problema ito ay pangkaraniwan sa lahat ng mga tao. You see, huwag tayong masyadong magsi-self-pity. Ano bang ibig sabihin na self-pity? Na kung meron kayong problema, sabi mo, naku ha, ang bigat-bigat, bakit ako lang nagganito? Bakit ako lang pinahirapan ng ganito? No, do not say that. Why? All the problems that we have is common to all of us. You know what? Kung may problema ka sa pira, mayroon din akong problema sa pira. Problema din niya pira, problema natin pira. Kaya huwag mong isipin na ikaw lang nagpuproblema. Problema nating lahat yan. Kung problema mo ang kalusugan mo, do not think na pinarusahan ka ng Panginoon that we have all these sicknesses na naghihirap ka. No! All of us has our own sicknesses. Kung may sakit ka sa baywang, mas lalo ako. May sakit ka sa tuhod, meron din ako. Lahat tayo, kahit bata pa may sakit, pero hindi na natin binigyan pansin. Pero kung natutulog ka na, bago ka makahinga, ang sakit pala dito. We have all the kind of pain in our life. Yes, we have. Kaya, huwag tayong masyado magsi-self-pity. Kung ang problema mo ay pira, ganoon din naman, problema natin lahat. Kung problema mo lang ay pira lang, kung ang problema mo lang ay kalusugan lang, kung ang problema mo lang ay anak lang, kung ang problema mo ay yung mister mo lang, kung ang problema mo ay misis mo lang, mapalad ka. You are blessed. Why? You are blessed. You know what? There are many people of the world today right inside the church, masakitin pa, wala pang pira, dinibursyo pa ng mister, dinibursyo pa ng misis, and yet they continue to live a life with goodness and joy. Why? Because you've God in your heart. Yes. Do not be too sensitive about those things. You see? Dapat magpasalamat ka sa Diyos. Sabi, give thanks in all circumstances because it's the will of God. Magpasalamat. Kahit pira lang ang problema mo. Baka pagtrabaho ka pa. Magpasalamat ka kay mister lang ang problema mo. Pwede ka pang maghanap ng bago at magandang, mabuting at himan at mister. Pero idaan sa legal, idaan sa spiritual, huwag idaan sa sarili. Dahil lalo tayo nagkakasala. Yes. Are you free? Yes. No, if you are. You see, yung kinakailangan. Bakit? Dahil huwag idaan sa pag-self-pity. You see, si Pablo, tinaanan niya ang lahat. But he never give up. He never surrendered. You see? Mayroong testimony dito. Si Michael Jordan. Alam mo, sinong fans dito ni Michael Jordan? Yung palagi nag-suot ng t-shirt na Michael Jordan yan. You see? Meron niya noon. Nang mag-resign si Michael Jordan. You see? May mga grupo na inimbitahan siya at tinanong siya, bilang superstar ng basketball, ano ba yung mga karanasan mo na naghirap ka sa buhay mo? O naging bigo ka sa iyong karir? Alam mo, ang sagot ni Michael Jordan, sabi niya, alam mo, napakahaba ng mga puntos ko sa bawat games. Sabi ni Michael Jordan, sa buong karir ko, na nagsimula sa naglaro ng basketball na official na player sa NBA, iba't ibang mga team yung pinagdaanan niya. Sabi niya, nagmintis siya ng kanyang shoot na 9,000 times. Imagine, ang dami-daming palpak ng shoot ni Michael Jordan. 9,000 times, sabi pa niya, natatalo yung kanyang kupunan 300 times. Yes. And 26 times sa kanyang career, binigyan siya ng pagkakataon na freedom to shoot the ball. Siya lang talaga yung last second of the game. Ilang pitik na lang ng tatak na lang ng segundo ng relo. Binigay sa kanya yung bola. May mga taong kasama niyang malapit na sa ring. Pero hindi talaga ibinigay sa kanya dahil sa kanya talaga yung freedom to shoot on the last second of that game. Imagine, 26 times. Supposed to be, pag ma-shoot
total niya, 1 point panalo na sila, or 2 points panalo na sila, kung 3 points panalo na sila. But out of these 26 times that he was given the freedom to shoot the last minute, the last second of that game, he missed it. And what does it mean? Talo sila. Those are the problems o mga kabiguan na naranasan ni Jordan. But he succeeded, sabi, but I am successful. Why? I never count on our defeats. I counted all our victories. The same is true in our Christian life. Yes, we fail many times, but do not think about our failures. Huwag mong isipin yung ating pagkakatalo. Isipin natin yung panalo. Yes, be positive always. You see, yun ang ibig sabihin. He said, he failed over and over again, and yet, he was victorious. Why? He never took all his defeats. All he think is you shoot, and all he believed that I can shoot it. Although many times he failed, but many times he got it. The same is to with our life. Pumapalpak man tayo minsan, maraming visit pumapalpakin tayo, pero huwag natin isipin yun, wala na talaga ako. Laos na talaga ako. No, don't think about that. Don't think about that. You see, God really is good for us. Kaya yun, dapat think about the good things. Think about do not think about all our weaknesses, but think all of our strength. Kapital natin yung lakas natin. Lakas sa isip, lakas sa dibdib, at lakas ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Yes, it is. Pangalawang leksyon natin matutunan dito, batay sa binasa natin, ang Diyos ay hindi interesado kung gaano tayo naghirap. Yes, we all suffer. But God is not interested on how do we suffer. God, no, He's not interested. But He is interested how do we respond to the suffering that we have. Ano ba yung responde natin? Nagagalit ba tayo? You see, nagagalit ba tayo sa kapwa-tao natin na nagbigay sa atin ng problema? Nag-isip ka bang maghigalit, papatayin kita, pag magkita kitang mag-isa? No, don't do that. Don't do that. Everything works for good for him that loves the Lord. May mga purpose, may mga katuyuan ng Ginoo kung anong nahitabo ang problema sa itong kinabuhi. God has a purpose. May plano ang Panginoon at dapat nating alamin. Kinakailangan matuto tayo sa ating mga problema. Kinakailangan matututo tayo sa ating mga pagkakamali. You see? Kaya yung pagkagabigo natin, may dala talagang leksyon. Ito yung magbibigay sa atin ng mga oportunidad. If we fail today, God has given us opportunity to strive for more. You see, yung pagkagabigo natin dito, katapusan ko na ito. Hindi na talaga ako maglaro, bahala na sa buhay. Mag-resign na ako, no. Don't think about that. Many times we fail, but God has a purpose for that. You see, every failure has an open door for opportunity for all of us. Pinuksan ng Panginoon yung oportunidad para sa atin. You see, ito'y nagbibigay sa atin ng karapatang pumili. Kung binigyan man tayo sa kapwa-tao, magagalit pa tayo o hindi? Do we love Him or not? Those are opportunity, freedom to choose. Kaya ang pangatlo, God wants us to respond with love, not with anger and bitterness. Hindi kailangan. Kaya makikita natin ito sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Batay sa binasa natin yung sermon natin nakaraang linggo, pinag-usapan natin na ang buhay ni Kristo ay talagang balansyadong buhay. Spiritually, emotionally, physically, and everything. God really, in the person of our Lord Jesus Christ, as a human being like us, He lived a perfect life. Balansyado talaga yung buhay na yan. Kaya, ipinakita natin, kagaya ni Pablo, ganun din ang ginawa ni Pablo. Kahit ano pa yung paghirap niya, hindi pa rin siya pumitaw sa Panginoon. Yes, he never give up, he never surrendered talaga. Because God is not interested on our suffering. He's interested on how do we respond. Ano ba yung tugon natin sa ating paghihirap? Bumigay ba tayo, bibigay ba tayo, o patuloy pa yung kakapit sa Kanya? You see, ano naman sinabi ng Bible? Kung sino na yung palaging kumakapit sa Kanya, ay he will continue to bear fruits. Ano ba yung sa Biblia sinabi noon? He who remain in me and my words shall continue to bear fruits. Mamumunga tayo kung palagi tayo nakakapit. Tingnan mo ang sanga, putulin mo ang sanga, mamamatay yan. Pero pag nakakapit yan palagi, katulad din sa atin. The more we have the problems, the more we have to hold on to our Lord Jesus Christ. Because Christ is our life.
You see, without Him, we can do nothing. Kaya kinakailangan. Ang malagang tanong dito, handa ba tayong mabigo? Are we ready to suffer or to accept failure? Kung hindi tayo handang mabigo, hindi din tayo handang magtagumpay. Why? Bakit? Kasi pag hindi tayo handang mabigo, hindi rin tayo handang magtagumpay. Kasi pag nabigo tayo, pag hindi tayo handa, minsan, mag-suicide yung iba. At minsan kung hindi ka rin handa magtagumpay, minsan maging garbuso tayo. Ako good yan. Pag hindi ako, hindi mabili ang mga bagay na ito. Ako ang nag-donate niyan. Naging pride ang gagalaw sa ating puso at nagkakasala tayo. We succeed, we sin. We fail, we sin if we are not ready on it. Kaya dapat kinakailangan. Kaya batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, ito ang kinakailangan. No matter what, you see, keep on holding to the Lord. Katulad ni Kristo, He walked with God. You see, He obeyed His Father. He has a prayer habit, and yet at the end, He died on the most brutal way of dying on the cross. That should not be given to a God like Him. Para lang yun sa mga karumalduman na mga makasalanan. Kung nangyari kay Kristo, kung titingnan natin ang buhay na bilang tao, parang Christ is a failure. But in the plan of God, He succeeds because He always obeys the will of His Father. Alam mo, when He prayed at the Garden of Gethsemane, He said, Father, kung pwede lang kukunin mo sa mga paghirap na ito, but not my will, but your will be done. Sinunod pa rin niya. And everything turned out right. You see? Everything was for good. For Him that loves all. Sino ba sa inyo ang nakaka-memorize sa yung mga nanay na nagtuturo sa kanilang mga anak na yung nursery rhyme na Humpty Dumpty? Sino nakakapag-memorize niyan? Ano ba yung mga last word na na-memorize niyo? Yung Humpty Dumpty. You see? May nababasa ko yan. Doon pa nung maliit pa yung babae namin dyan na may anak na rin ngayon. Memorize namin yung Humpty Dumpty. Yung huli niyan, sabi ng nababasa ko sa nursery rhyme, Humpty Dumpty had a great fall. Sa bandang huli niyan. And all the king's men could not put Humpty Dumpty back together again. Ano ba yun si Humpty Dumpty? Tinignan ko sa internet, yun ay legendary alamat lang na parang itlog. Alamat. Hindi naman totoo. Alamat. Na anong nangyari? Wala naman sinabi. Even nabiyak. Kaya nagutos yung hari, gawin ang lahat na paraan na maibalik yung itlog, yung Humpty Dumpty. Naibalik. Pero wala na talaga magawa. All the king's men have done everything, and yet, hindi na talaga maibalik yung nabiyak na itlog. Pero, ano ba yun? We have, yes, nakakaraan man tayo ng pagkabigo sa buhay. Nagkagulungan yung mga buhay, nakaraan man tayo ng mga pagkakabigo. At, ibig sabihin, wasak na wasak yung iba ng mga buhay natin. But you know what? We have a fixer God. He can collect all the broken pieces of our life and collect it, pick it back again. Kung anong man yung paghirap na daanan natin, kaya niyang ibalik yung ating mga kahapon na masaya. He can repair our life. God could repair everything, even broken marriages, if we only have Him in our life. You see? Kaya kayang magawa. Kayang magawa. Katulad sa mga nursery, yun ang ibig. Kung ang hari noon at yung kanyang mga tauhan ay wala nang magawa na maibalik sa dati si Humpty Dumpty. But we have a God who can bring us everything, who can bring everything, our broken pieces of our life. Because our God is a powerful God. Jesus, you see, si Kristo, ang atong Diyos, is the same yesterday, today, and forever. Kung pinagaling ng ating Panginoong Kristo, yung mga may karamdaman, kung binuhay na yung mga patay noon, ganon din! Patuloy pa rin yung mga milagro na nangyayari sa ating kapalagitaan if we only believe in Him through our Lord Jesus Christ. Remember, you see, God is not interested in how do we suffer, kung paano tayo naghihirap. But God is interested, how do we respond in our suffering. The more we have problems, the more we have trouble, the more we have to hold on to our Lord Jesus Christ.
Jesus is our strength, and He will never fail us. Siya ang ating lakas, at hindi talaga niya tayo pabayaan. You see? Pangatlong leksyon natin matutunan dito is that kung naging said na talaga tayo sa ating mga paghihirap, minsan makakaranas tayo ng ganon, na parang wala na talaga, lupay-pay na tayo. Don't look down, but look up where God is and see Him face to face. You see, He is our God. And He promised us, never leave us nor forsake us. Handa niya tayong tulungan. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa Philippians 3:13 and 14. Sabi niya, brothers, I do not have considered myself to have taken all of this. But one thing I do, forgetting all the past and press on forward, you see, to win the goal, to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Marami man tayong mga pagkakamali, marami man tayong mga kabiguan. Kalimutan na natin yung nakalipas na. Yes, yung nakaraan, wala nang magawa sa atin yun. Magbigay lang sa atin ng sakit ng puso at sakit ng isipan. Face God where He is. You see, forget the past and win the prize God has prepared for all of us through our Lord Jesus Christ. Yun ang napakahalagang bagay. Minsan, God allows troubles and problems in our life. Why? Para matututo tayong tumingin sa itaas. Para matututo tayong kumilala sa Kanya. God wants us to surrender our life to Him and make new commitment so that all the more we can praise His holy name. Yes, minsan, ganun mo nangyayari. Binigyan tayo ng mga problema. God is looking down towards us from heaven. While He was crucified on the cross, He was looking down to everyone, and we need to look up to Him to see Him face to face. Summarize, gultuhin man natin na hindi tayo makaranas ng problema at paghirap sa buhay. Pero ganun pa man, magkakaroon talaga tayo ng problema sa buhay. Yes, yes. And the greatest question is, how do we respond? Paano ba natin tugunan ang mga problema at pagkakabigong ito? Unang-una, you see, we need to consider that almost all problems in life are common to man. Problema ba ang pira? Problema nating lahat yan. Problema kalusugan? Problema nating lahat yan. Problema sa relasyon? Problema nating lahat yan. Problema mo sa kaisa? Problema din ng lahat na nakakatrabaho sa kaisa. Lahat problema. Yes, ganun. But don't resort to self-pity. You see, wag mag-self-pity. Harapin ang problema. Pangalawa, God is interested on the how do we is not interested on how do we suffer, but God is interested how do we respond to our suffering. Nagagalit ba tayo o lalo tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos? Yun ang mahalaga sa atin. Pangatlo, don't look down, but look up where God is. Huwag humingi ng tulong sa baba. Huwag humingi ng tulong sa impyerno. Humingi ng tulong sa langit. Yes. Maraming mga taong gano'n. You see? Pag hindi tayo madaan sa santong dasalan, idaan sa santong paspasan. Huwag gano'n. Malihulog. Wala sa Biblia yun. Lalo tayong nagkakasalan yan. You see? Look up to God. How do you respond to your problem in life? How? Batay sa buhay ni Pablo, ang mga problema at mga pagkakabigo is a blessing for all of us if we humble ourselves to God. Ito yung pagpapala sa atin kung handa tayong magpakumbaba at tanggapin ang mga problema ngayon at idahin natin sa Panginoon, Lord, here I am, I cannot do it. Help me. And God is really there to help us. Handa siyang tumulong sa atin. At sinabi ng Biblia, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you have not seen before. Tawag lang, daya lang sa 3:33. Jeremiah 33:3. At dagdagan pa sa Matthew 7:7-8, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Everyone who asks receive, and everyone who seeks shall find, and everyone who knocks shall be opened. You see? Keep asking, keep praying, keep believing, keep holding to God para matugunan natin yung ating mga problema at mga kabiguan dito sa mundo. Kasi yun ho ang magandang gagawin natin. Maraming mga problema. Huwag magsiself-pity. Huwag bumigay. We have a God who can fix everything. The God
will never leave us nor forsake us. Sabi ko, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin, buhay ni Papa. Na kahit ano mga paghirap na dinaanan na hindi siya bumigay, the more He holds with you. Because you are our life. Give us the courage always, Lord, to look into you. Because you are not interested in how do we suffer, but you are interested on how do we respond to our problem. We know, Lord, that you are our help in times of need. Thank you, Jesus. This is we ask in your holy name we pray. Amen. Maraming salamat po. Thank you.